Ano-ano pong klase ng grave coercion po? Ang grave coercion, dalawang klase ang pinaka-common sa grave coercion. May tinatawag tayong preventive coercion. May tinatawag tayong compulsive coercion. Ano ba yung tinatawag na preventive coercion? The offender, parang yung accused, the offender, through violence. Ibig sabihin, dapat may violence in coercion. Prevented a person to do an act that he wants to do. Ibig sabihin, pinastop mo ang isang tao na gawin ang isang bagay na gusto niyang gawin. For example, gusto ni Pedro puntahan ang kaniyang asawa. Ang ginawa mo, nagdala ka ng baril, tinatakot mo siya, sige, puntahan mo ang asawa mo, paparilin kita. Ganon, coercion yan. Ibig sabihin, parang in-stop mo, parang pinipigilan mo isang tao na gawin ang bagay na gusto niyang gawin. Preventive coercion. Pedro, pagpuntahan mo ang asawa mo doon sa Mindanao, babarilin kita. So, pinipigilan mo isang tao na gawin ang isang bagay na gusto niyang gawin. Preventive coercion. Ano naman yung tinatawag na compulsive coercion? Ang compulsive coercion, you compel somebody to do an act na hindi niya gustong gawin. Ayaw niyang gawin, pero pinipilit mo siya na gawin ang isang bagay na yan. Yun ang ibig sabihin ng compulsive coercion. For example, ayaw niyang harapin ang asawa niya. Ayaw niya kasi nahiya siya. Kasi ang dami niyang kasalanan sa asawa niya. Pinipilit mo siya na harapin yan. Otherwise, barilin mo siya. Pinipilit mo siyang ipaharap sa asawa niya. Kasi kung hindi siya harapin ng asawa niya, babarilin mo siya. For example, gano'n. That is compulsive coercion. Ibig sabihin, pinipilit mo isang tao na gawin ang isang bagay na hindi niya gustong gawin. Compulsive coercion. Bakit naman po kailangan natin malaman ang pagkakaiba ng compulsive sa preventive coercion? Kasi kailangan natin malaman ang pagkakaiba ng compulsive coercion and preventive coercion. Because in compulsive coercion, di ba sabi doon, you prevented the offended party to do an act that he wants to do. Ang ibig sabihin doon, that act must not be prohibited by law. Kasi kung prohibited by law yan, tapos i-prevent mo siya na gawin yan, hindi yan crime. For example, gusto niyang sapakin ang isang tao. Pinigilan mo siyang sapakin yun. Self-defense yun. Pero dinepensahan mo yung kaibigan mo. O defense to a relative yan, or defense to a stranger yun. Di ba? So, hindi yan illegal. Pero, kung gawin niya isang bagay, pinigilan mo isang bagay na legal naman, tapos pinigilan mo siya ng gawin, that is already considered preventive coercion. Kailangan malaman natin yan kasi pag prohibited by law, hindi crime yan. But not prohibited by law is a crime in preventive coercion. But in compulsive coercion, pinipilit mo siyang gawin isang bagay na hindi niya gawin, whether or not yung bagay na yan is legal or not, that is considered compulsive coercion. That's why, kailangan natin i-compare ang compulsive coercion from preventive coercion.